ako sa heart ko na sabi ko, Lord, sige, pupunta ako ng Canada, yes. Hindi dun sa mga kapatid crisis. Tsaka hindi magtatrabaho. Bibisita lang tayo doon, amen? Ano na gagawin ng mga anak ng Diyos? Kagano ko, no? Sige, Angel of Canada, open your gates, pupunta kami dyan in Jesus' name. Totoo. The Lord is a miracle working God, kaya na gumawa. At sa gabi ko alam ko, ng bawat isa na encourage niya. Ready na makarinig the word ng Lord. Amen? I-treasure natin every word. Panghawakan natin lahat ng pangako ng Panginoon. At ang Diyos mismo ang nagpapala. Sa chapter 2 verse 11, ang word natin ngayon, sa ating night of prayer, sa ating napakasarap. Kaya ang Lord na nagpe-preserve sa atin. Amen? So, let's give a warm God bless you welcome sa ating elder intercessor, Brother Elmer Reyes. Grabe yung kaba ko. Actually, parang sabi ko, awit na lang tayo, hindi ko rin. All glory to God, ano? Isang bagay ang lagi kong tinitestify dito, no? Nung nag-umpisa po ako dito, that time, some leader si Sir, at lagi kong tinitestify. At dahil sa kabutihan ng Panginoon, at one day, intercession din yata yun. Sabi ko, Lord, gusto ko po isang araw ako naman ang tatayo doon para mag-testify. Sabi ko, katulad ng tinitestify nila. Kaya alam niyo po, all glory to God, talagang ibinigay ng Panginoon. Hindi ko ina-expect. Talagang ganyan ang pagmamahal ng Panginoon. Alam niyo po, sabi ni David, dumaan ako sa pagkabata, ngayon ako'y matanda na, wala akong nakita ang matuwid na naglingkod sa Panginoon na pinabayaan. Ako ang kanyang mga anak na namalimos sa lansangan. Sabi ni David. It's a greatest testimony kasi si David, alam na po naman natin, no? The man of God's own heart, no? Talagang wala, sabi ko nga minsan, wala akong nakitang naglingkod dito sa Malibay na Maragaban ng mga bata. Mga bata na lumaki sa Malibay na Maragaban na hindi naging successful ang buhay. Amen? Palakpakan po natin. Alam niyo po, ngayon po, ang pag-aaralan po natin ay a life of total surrender. Sabi ng kapulisan, sumuko ka na! Napapaligiran ka. Wala ka nang tatakbuhan. Yun sa mga kriminal, no? Pag sumuko sila, nawawala yung kanilang kalayaan sa buhay. Diba? Pero, kapag ang Diyos ang nagsabi sa iyo, sumuko ka na, ibigay mo na sa akin, pagkatiwala mo ang buhay mo sa akin, bibigyan ka ng kalayaan sa lahat ng kasalanan, sa lahat ng kahirapan, sa lahat ng kahihiyan, sa lahat ng sakit at karamdaman. Amen? Let's bow down our head and pray. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon. Hindi po kami nagkamali ng sinubukan ng aming buhay. Hindi po kami sumuko, Panginoon, sa kaaway ng buhay, kundi sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, hindi kami nagkamali na pinaglagakan ng aming mga buhay sa iyong mga kamay. Lord, sa mga oras na ito, hayaan mo, Panginoon, na ang iyong salita, Panginoon, ay patuloy na magbigay ng kalakasan sa bawat isa. Ikaw lang ang maitaas, Panginoon. Lord, ikaw lang ang maparangalan. Ibaba niyo po ako sa pinakamababang uri ng kalalagayan upang patuloy na ikaw ang maitaas, Panginoon. Itago niyo po ako sa iyong cross. Lord, gawin niyo po akong karapat-dapat na magbahagi ng iyong salita. Linisin niyo po ako, Panginoon, hugasan ng iyong mapulang dugo na tumingin sa krus ng Kalbaryo sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin. A life of total surrender. Katulad ng aking ninarinig, no? It is true. Totoo po yun.
Walang sinumang nagsuko ng buhay na naging napariwara ang buhay. Walang sutuong nagsuko ng totoo sa Panginoon na ang kanyang buhay ay naging miserable. Amen? Mayroon ba dito nagsuko ng totohanan sa Panginoon na pinabayaan? Wala. Walang makapagsasabi dahil wala. Amen? Kaya ang ginamit ko po na text na pag-aaralan po natin ngayon ay ang 2 Corinthians chapter 5 verse 16 to 17. Alam niyo po, kapag sinuko po natin ang buhay natin, maraming mamamangha, ano nakain ng taong iyon? Dati, putut-putsinta ang buka ng bibig. Dati, napakasungit, dati, napakadamot, dati, napakasama ng ugali. Pero hindi na ngayon. Kaya nga, sabi dito, ngayon, ang pagtingin natin sa bawat tao ay hindi nabatay sa sukatan ng tao. Noong una ay ganoon ang ating pagkakilala kay Kristo. Ngunit ngayon, hindi na. Kaya kung nakipag-isa ka na kay Kristo, ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan ng bago. Opo. Katulad ng sinabi ko, walang totoong nagsusuko ng buhay na hindi binagong buhay. Alam niyo po, hindi lang basta buhay ang babaguhin. Hindi lang yung forma mo, hindi lang yung confident mo, no? Dati hindi mo ako mapapatay dito kahit bayaran mo pa ako ng 1,000. Opo. Pero by the grace of God, alam niyo po, totally, sa totoo lang, alam niyo po, pumunta po ako dito, lagi kong tinitestify sa inyong harapan. 1982, 14 years old po ako. 14 years old po ako. Pag-alagala po ako dito. Totoo po yun na hindi po ako marunong nakakaintindi ng English. Sa totoo lang po. Totoo po yun na nung nag-engineer po ako, nung nabunot ko yung aking spiritual name na conqueror, itinanong ko pa yan kay Joel, na asawa ni Sister Hannah Ramones. Sabi ko, binulungan ko po siya. Sabi ko, Brad, anong ibig sabihin ng conqueror? Sabi niya, mananagumpay. Mananagumpay. Praise the Lord! Sabi ko, ako'y mananagumpay. Mananagumpay ako. Kaya pala, samot-saring pagsubok ang aking pinagdadaanan. Sapagkat walang mananagumpay na hindi humaharap sa laban. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kapag sinabi mong mananagumpay ka, kapag sinabi mong conqueror ka, kapag sinabi mong lingkod ka ng Diyos, humaharap ka sa mga pagsubok. Pero hindi yan ibig sabihin na talunan ka, kundi panalo ka. Bakit? Ang Diyos ang nasa harapan mo. Ang Diyos ang tumutulong sa iyo. Amen? A surrender life is the act of giving back to Jesus the life He granted you. It's total submission to God. So total submission to God, control, right, power, direction, and all the things you do and say. It's given your life over to His hand to do what pleases Him. Amen? Total surrender. Siyempre, hindi naman, pagka inibalwit ang buhay natin, pare-parehas tayo, mayroon makikitang mali pa rin. But from glory to glory, hindi nawawalan ng bisa ang salita ng Diyos na sinasabi niya na sino man nakapag-isa kay Kristo ay bago na nilala ng kanyang lumang pagkatao ay wala na. Siya ay bago na. Gradually, day to day, glory to glory, babaguhin ka ng Panginoon. Amen? Babaguhin ka ng Panginoon. Bakit? Para maging kagamit-gamit ka sa Panginoon. Amen? Surrender life requires total obedience and trust in God. When we surrender our desire, plan, and understanding to God, we open ourselves up to His perfect will for our lives.
Naniniwala po ba kayo? Kapag ibinigay po natin, alam niyo po, nung time na yun na sabi ng doktor, hindi natatagal ang buhay ko. Sabi gano'n, 3 to 6 months, tingnan natin kung makukuha sa pamutan. Dahil bukol-bukol ang aking baga, namamaga ang aking atay. Umiyak po ako sa Panginoon. Tinitingnan ko ang aking pamilya. Sabi ko, Lord, bakit? Bakit kung kailan nakilala kita? Bakit kung kailan nagtiwala ako sa iyo, Panginoon? Kukunin mo ang buhay ko. Paano mga anak ko? Sabi ko, nag-aaral sila. Pero habang naglulonging ako ng ganon, kinipres sa heart ko na hawak niya ang buhay ko. Sabi ng nag-impress sa heart ko, sabi niya, ano ka ba? Hawak ko ang buhay mo, anumang oras na gusto kong kunin yan, wala kang magagawa. Sabi ko, oo nga, Panginoon, ikaw palang may hawak ng buhay ko. Salamat, hindi ako mapupunta sa impyerno. Naniniwala ako na mayroon langit at impyerno. Kaya nagpasalamat ako sa Panginoon. Hindi ako mapupunta doon sa aking panaginip na kalunos-lunos na kamatayan. Kaya po ako napunta dito. Dahil binigyan ako ng pakiramdam na hindi na magtatagal ang buhay ko. Nakakakilabot ang aking kamatayan na nakita sa aking vision, sa aking panaginip. Kaya po ako, yung kapitbahay ko na lagi kong iniinsulto, yun ang nilapitan ko rin para sumama dito. Amen? Nung sabi ng pastor, sino man ang nais na magsuko ng buhay ay lumapit sa harapan. Kung sino man yung nagsasawa na ng kanyang buhay na hindi mabago, lumapit sa harapan. Lumapit po ako sa harapan. Hindi lang po ako lumapit, lumuhod po ako. Umiyak po ako sa Panginoon. Lord, sabi ko, baguhin niyo ang buhay ko. Baguhin niyo ang buhay ko. Kaya po, alam niyo po, when we surrender our desire, plan, and understanding to God, we open ourselves up to His perfect will for our lives. The blessing, ito yung maganda, no? Totoo po yung sinasabi ng salita ng Diyos. The blessing and fulfillment that come from surrendering to God's direction are immeasurable. Immeasurable. Hindi mo akalain na babaguhin ka ng Panginoon. Iangat ka ng Panginoon. Pati yung pamilya mo, iangat ng Panginoon. Why? Kasi totoo yung pagsuko mo sa Kanya, totoo yung pagsunod mo sa Kanya, totoo yung pagtitiwala mo sa Kanya. Amen? Kapag dumarating po tayo sa panghihina, alalahanin lang natin ang pangako ng Panginoon. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Jesus Himself live a surrender life. I come down from heaven not to do my will, not to do my own will. Sabi niya, but to the Father who sent me. Sabi ng Panginoon, Ama, sabi niya, nung nakita niya, pinakita sa kanya ng vision kung paano siya maghihirap dahil sa katawang tao siya, talagang naramdaman niya yung panganib na kanyang haharapin. Sabi niya, Ama, kung maaari, sabi niya, ang sarong ito ay alisin mo sa aking harapan. Pero binawi niya, but not my will. Sabi ng Panginoon, but your will be done. Amen? Amen? Ano ba yung nais mo? Na parang hindi mo na isusuko sa Panginoon. Amen? Alam mo yung kinakabahan ka, hindi mo alam ang gagawin mo. Hindi mo alam ang gagawin mo pag parang natatrap ka na sa mga samot-saring pagsubok o pangangailangan mo. Alam mo, totoo yun. Sabi ni Brother Pablo, iyak mo lang sa Panginoon. Papakinggan ka ng Panginoon. Alam mo yung iyak natin ay talagang napakalakas na sound in the ear of God. Amen? Napakalakas na pandinig yun sa Panginoon. Kahit hindi ka nagsasambit ng iyong pag humihimpi ka lang, alam ng Panginoon. Bakit? Yung puso mo ay konektado sa Panginoon na tumawag sa iyo. Amen? Palagpakan po natin ang Panginoon. In surrender, we find knowing, peace, knowing that we are following His guidance and walking in His purpose. Indeed, my plans are not, sabi dito, my plan are not like your plan. My deeds are not like your deeds. Sabi ng Panginoon. Hindi po natin maintindihan sometimes bakit ganito yung nangyayari sa buhay ko. Diba?
Pero tandaan mo, ang plano ng Panginoon para sa ikabubuti natin, sometimes pinapadaan tayo doon sa mainit na apoy, sa malubak na buhay, matinik na buhay. Alam nyo, pero ang ending noon, glory to God. Amen? Glory to God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Surrendering to God, direction brings clarity and wisdom to our decision making. Alam niyo po, kapag total surrendered ka, di ba? Kinukonsult mo ang Lord, Lord, tama ba ito? Itong pupuntahan ko, tama ba itong gagawin ko? Panginoon. Ang Lord mismo ang magbibigay sa iyo ng kasagutan kung anong gagawin mo. Naalala ko nung nag-umpisa kami ni Mrs. sa company na pinagkatiwala sa amin ng Panginoon. Ang puhunan lang po namin, that time, 70,000. Ang aking pasulduhan, 150,000. Hindi ko po alam kung paano saan ako kukuha. Wala akong gamit, wala akong equipment. Pero God will provide. Umiyak lang ako sa Panginoon. Lord, sabi ko, dinala mo ako dito. Alam ko, hindi mo pa ako pababayaan. Alam mo, nag-reveal sa akin ng Panginoon itong taong ito, lapitan mo. At isa dito, taga-church. Sobra kong pinagpapasalamat yon. Na nilapitan ko, hindi ako nagkamali. Yung isa katrabaho ko po. Lahat ng nilapitan ko, grenade lahat ng pangangailangan ko. Amen? Ganun kabuti ang Panginoon. Hallelujah. It leads us, sabi dito, surrendering to God, direction, cultivate a deep sense of fulfillment and purpose. It leads us to the place where we can use our gift and talent most effectively, and it's allow us to make a positive impact on the world around us. Magiging testimony ka. Magiging kagamit-gamit ka. Dati napakadamot mo, ngayon makapagbigay ka na. Matulungin ka na. Nakakapag-idipay ka ng tao. Nakakapag-encourage ka sa mga nalulungkot. Amen? Nakakapagpalakas ka ng tao. Naipapapiri mo. Sometimes magugulat ka, pinag-pray mo. Akalain mo, kinabukasan, nalaman mo, gumaling. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. When we surrender to God, our lives become testimony to His grace and love and faithfulness. Totoo po yun. All for the glory of God, alam niyo po. Kaya po ako lumaya sa probinsya dahil pinalo po ako ng tatay ko ng sinturon. Pinabibili ako ng tuba. Ay, ayaw ko po ng nagiinuman kasi po siya nakulong eh. Ang tatay ko eh. Ang tawag sa akin, anak ng mamamatay tao. Kaya nung nakalaya yung tatay ko, ay nagpabili ng tuba. Ayaw ko nga yun eh, kasi parang may pubya ako. Kaya pinalo ako ng sinturon, kaya lumayas po ako. Yung po ang kwentulon. Pag-alak-gala po ako dito. Kapag nagpupintuhan kami ng misis ko, sabi ko, napakabuti ng Panginoon. Noon pa man, ay iningatan na ako ng Panginoon. 3 beses ako napalaban sa rayot sa puti, pulang lupa. Ng rayot ng mga gang. Alam niyo po, nailigtas ako ng Panginoon. 2 ang patay doon sa kasamahan po namin. Kasi wala nga akong direksyon dati. Pag-alagala po ako eh. Ganun ang buhay kapag totally surrendered ka sa Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Surrendered life is not an defeat. Naniniwala po kayo? It's not an defeat. It's not a defeat life, but a victorious life. Why? Because we are not surrendering to the enemy of life. Hindi po tayo sumusuko sa kaaway ng buhay, kundi sumusuko tayo sa nagbabago ng buhay, ang naglikha ng buhay, ang pinagmumulan ng buhay, ang pinagmumulan ng lahat ng bagay na kailangan natin. Doon po tayo sumusuko, kaya panalo po tayo. Amen? Panalo po tayo. Palakpakan po natin ang Panginoon. How do you live a life surrendered to God? Ito po, number 1, a life of daily surrendering. Daily. Why? Daily surrendering of life puts God in complete control in our season of life.
God wants us to remind. Alam niyo po, daily surrender, hindi po yung nagsuko ka ng buhay, okay na yun eh. Hindi po, araw-araw mong isusuko ang buhay mo sapagkat para baguhin ka ng Panginoon. Pagising mo pa lang, isusuko mo ang buhay mo sa Panginoon. Lord, pinapasakop ko po ang aking buhay sa iyong kalooban. Ang kalooban mo ang siyang mangyari. Amen? God always reminds us. God always reminds us. Sabi dito, God always reminds us of His truth. While we are following Jesus, God reminds us that you are not in a comfort zone. Hindi po tayo in comfort zone. Kaya sabi na, in this world, sabi dito, in this world, I have told you this, all this, sabi na, so that you may have peace in me. Sabi na, hear your Lord, you will have me. Sabi dito, I have told you this, so that in me, so that you have peace in me. Here on earth, you will have trials and sorrows, but take heart, because I have overcome the world. Alam niyo po, ito pa yung truth. Once na isinuko mo ang buhay mo, ibig sabihin, sumusunod po tayo na maging matuwid ang buhay mo natin. Sabi sa 2 Timothy, chapter, sabi dito, sa 2 Timothy, chapter 3, verse 12, in fact, sabi dito, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Will be persecuted. Kaya yung iba, alam mo, ayaw magsuko ng buhay, ayaw magsimba sa born again. Kasi, sabi niya, ang daming bawal. Ang daming bawal. Gusto nila kasi yung malaya sila na gumagawa ng kasamaan. Tayo hindi. Alam niyo po, bakit tayo pinipersecute sometimes? Kapag nag-community po tayo, even our neighbors, even our family, pinipersecute po tayo to unify us. Para tayo maging mabuting lingkod niya. Totoo po. Bakit? Maraming nagpe-persecute sa'yo, magpasalamat ka. Kasi ang punong walang bunga hindi binabato. Kapag mayroon kang bunga, asahan mo na nababatuhin ka. Amen? Babatuhin ka. Kaya sabi dito, in fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Expect mo na yun. Para hindi ka mamagitla kapag dumaan yan sa iyo, sa buhay mo. Pagpasalamat ka. Kaya sabi doon, sa 1 Peter, di ba, sabi niya, rejoice when you're facing many trials, facing trials of many kinds. Di ba? Rejoice, sabi ng Panginoon, kung ikaw ay nakakaranas ng samot-saring pagsubok sa buhay, sapagkat ang pagsubok na yan, na inalaw sa iyo, ay pagsubok para ikaw ay palakasin. Amen? Para ikaw ay patatagin. Kaya pala sabi ko nung unang mabasa ko yun, Lord, bakit ako magpapasalamat na sa pagsubok niya nga eh? Mahirap na ngayon nararamdaman ko eh. Alam mo, ang nilagay sa puso ko, magpasalamat ka kasi ako ang tatapos na yung pagsubok na yan. Amen? Ako ang gagawa noon. Amen? Number 2. Malapit na po ako, 4 lang po ito. A surrendered life is a focused life. Focus, sabi dito, removal of excess, baggage, and direction, and distraction that can drift us away from our purpose and calling. Focus. Kaya nga, sabi dito, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang mga kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin, buong pagdadaga tayong lumakad sa paligsahan, ating sinalihan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan ng kabuuhan ng ating pananampalataya dahil sa kagalakan naghihintay sa Kanya. Hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya'y ngayon nakaupo sa kanang trono ng Diyos.
Alam niyo po bakit hindi pinahiya niya yung mapako mamatay sa cross? Kasi pagka nung sa Bible time sa Hebrew, mga Israelites, kapag ipinako ka sa cross, sinintensyahan ka ng kamatayan sa cross, ikaw ng pinakamasamang tao sa balat ng lupa. Pero si Kristo walang kasalanan, namatay ng dahil sa iyo at sa akin. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Focus on God. Focus on Jesus. Number 3, how do you live a life surrendered to God? A surrendered life brings intimacy. Intimacy. Ibig sabihin, hindi ka yung pagka may pagsubok, pupuntahan ka doon sa bahay para encourage. Ayaw mo na. Diba? Pero, dumarating naman yun sa buhay natin. Pero ito, tandaan po natin. Tandaan po natin, dapat hindi po tayo mawawala sa presensya ng Panginoon. Kahit anong pagsubok. A surrendered life brings an intimate relationship with Jesus. Our communication, our common communication with Him goes on throughout the day as we discuss our circumstances and opportunity with Him. Amen? Dapat, kapag nakakaramdam ka na hindi okay, sinasabi mo yan talaga sa Panginoon, Lord, hindi ako okay, pero pupunta ako sa church. Gusto kitang makatagpo, gusto kitang maramdaman yung presensya mo. Lord, nangihina ako. Imbis na itulog mo yun, mag-reasoning ka ako, madalas yan eh. Madalas yan, sabi ko, Pastor, tinext ko na, tinayip ko na. Yan bang totoong surrender sa Panginoon? Pag-send na lang. Tapos bigla akong binabawi, pupunta ako. Sabi ng katabi ko, hindi, magkano na lang tayo, sa susunod na lang tayo. Hindi, pupunta talaga ako. Pupunta talaga ako. Sa ayaw at sa gusto yung pupunta ako. Kasi ayaw kumakumpay sa ganong pakiramdam. Why? Kasi pag hinayaan yun, talo ang pananampalataya mo. Dapat panaigin mo ang pananampalataya mo kay Kristo sa pakiramdam. Amen? Lahat po natin ang pag-plastic. Ito na po tayo magtatapos. A surrendered life is a anchor to God. Anchor to God. Ibig sabihin, kapag isinuko mo ang buhay mo, parang sinabi mo na rin, Lord, sabi ni Sister Dory, ikaw na magpagalaw sa akin. Gamitin mo lang ako. Alam mo, isang bagay na sinabi ko, lagi kong tinitestify yun at lagi kong nire-remind yung sarili ko kapag dumadating ako sa pangihina, yung pangako ko sa Panginoon. Sabi ko, Lord, kung pagagalingin mo ako, gamitin mo lang ang buhay ko para sa kaluwalhatian. That is my lifetime commitment by the grace of God. Kung ginawa ng Panginoon na habang ako'y nabubuhay, alam mo, ang panalangin ko nung New Year, sabi ko, Lord, pahintulutan mo lang ako at ang aking pamilya na patuloy na maglingkod sa iyo. Yun lang, hindi na ako masyadong nag-pray ng blessing. Kasi kapag ang buhay mo ay talagang intimate sa Panginoon, anchor sa Panginoon, blessing will flow to your life. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Enjoy a life founded on a firm foundation, unshakable and immovable, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig kahit na ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, o ang mga kapangyarihan, o ang alimang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na pinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. Amen. From the end of the earth, sabi dito, I cry to you for help when my heart is overwhelmed. Lead me to the powering rock of safety. Sabi ni David, amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya po, sabi ko kanina,
tayo nagkamali. Kung may mga bagay na nag-alinlangan pa, kung tinawag ka ng Panginoon, yes, tinawag ka talaga ng Panginoon. Sapagkat walang anumang pangyayari sa silong ng langit na hindi kapahintulutan ng Panginoon. Amen? Tandaan po natin, it is not an accident na nandito ka. It is not an accident na parang may nagpunta sa iyo kaya na-encourage ka na dumalo ka. It is not an accident because God has prepared for you a greater life. A blessing. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya ako nagtitestify si Brother Pablo, ramdam ko po yun. Kasi ako'y pamilyado. Totoo po yun. Yung dumaan ka sa pagsubok, na tinitingnan mo yung pamilya mo, wala kang ibang gagawin ng kundi umiyak sa Panginoon. Kaya hindi pa man ako Kristiyano kapag wala na kaming sasahig, pupunta ako sa San Roque, umiiyak po ako doon. Lumuluhod po ako doon, umiiyak po ako. Kasi wala po talaga akong tatakbuhan eh. Noon pa man sabi ko, Lord, malapit na ako sa iyo. Pero hindi ko lang kayo kilala. Lalo pa ngayon, kilala ko na kayo. Isang tawag na, sumasagot ang Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayun po ngayon, pag-minsan pa, alam niyo po, ang pagsuko ng buhay ay hindi one time, big time. Pwede mong isuko yung mga bagay na hindi mo kontrolado sa buhay mo. Yung mga bagay na akala mo napakasuntok sa buwan para mangyari yun. Pwede mo isuko yun sa Panginoon. At panalo ka kapag ginawa mo yun. Ngayon po, ay hayaan natin na makanig po natin at masabi po natin ang mga bagay na dapat natin din isuko sa Panginoon ngayong gabi. Personal po natin na nabulungan ng Panginoon sa ating mga karahingan, sa ating mga problema, sa ating mga pangarap. Isuko natin yun sa Panginoon. Amen. Habang umaawit po ng right song ang ating music leading team, maging confident ka sa pagsuko sa Panginoon ngayon. Kung may mga bagay na nais mo na hindi mo makontrol sa buhay mo, na kailangan, na alam mo, na kailangan mong isuko sa Panginoon, this is the high time na gawin mo po yun.
Kahit mabulong lang sa Panginoon, basta ito'y mula sa iyong puso. Kung mayroon kang bisyo, mayroon kang ugali na hindi, alam mo na hindi nakakalugod sa Panginoon, this is the high time na isuko mo yun sa Panginoon. Lord, change me from glory to glory. Break my heart, Lord, into pieces. Lord, durugin niyo po ang aking puso. Ang mabatong puso na ito, Panginoon, durugin niyo po. Palitan niyo po ito, Panginoon, ng pusong laman. Ng pusong dalisay, Panginoon. Lord, isinusuko po namin ang aming mga buhay. Sapagkat nalalaman po namin na hindi po kami nagkamali. Na pinagsukuan namin ang buhay, Panginoon, sa iyong kamay. Hindi po kami nagkamali sa aming Panginoon na aming tinanggap, pinagsukuan ng buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Lord, tanggapin niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Ano man ang mga panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Lord, ano man mga bagay, Panginoon, na nagiging hadlang sa bawat isa sa amin upang hindi ka makakilos, O God. Lord, upang hindi ka makakilos, Panginoon, hindi tuluyang matanggap, Panginoon, ang mga pagpapala na nilaan mo sa bawat isa sa amin. Lord, isinusumo po namin ito sa iyo. Sa aming pamilya, Panginoon, Lord, ipinagkakatiwala po namin ang aming pamilya. Katulad ng sinabi ni Joshua, me and my household, we will serve the Lord. Thank you so much, Lord. Salamat po, Panginoon. Lord, from glory to glory, change us, O God. From glory to glory, Lord, change our character, our attitude, Lord. Change, Lord, our lifestyle, O God. Into glory, to glory, O God, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, tinatanggap po namin, inaangkin po namin ang iyong salita. Ininideklara po namin, Panginoon, na kami ay mga bago na nilalang. Wala na ang aming lumang pagkatao, Panginoon. Kami ay bago na, Panginoon, kay Kristo Jesus. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Lord, we expect, Lord, the greater things, the greater life, Lord, to come, O God, in our lives. This 2024, O God, in the mighty name of Jesus. We will never be the same again, Lord. We are victorious. We are conqueror, O God, in Christ Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Isa pa natin palakpakan natin ang Panginoon. Tuloy niya mo ang napakabuti ng Panginoon at siya po ay makapagaling sa lahat at di tayo nag-iisa. Amen. Hallelujah. Diyos na makapangyarihan, haring kataas-taasan.
aming Panginoon. To God be all the glory. To God be all the glory. Hallelujah. To God be the glory. Salamat, Panginoon Diyos. Wala akong uuwi na empty-handed. Taglay ang iyong pangako. Kapag isinuko namin ang aming mga sarili sa inyo, Diyos, totoong pagpapala ang aming nakakamtan. Buhay at makapangyarihan Diyos na siyang tumutugon ng mga panalangin. Father, you said in your word in the book of Psalms, chapter 2, verse 11, discretion will preserve you. Understanding will keep you. And yung discretion na yun, Lord, meaning it's a wise choice. As we choose you, Lord God, to be our King, our Lord, our Master, and our Savior, hindi po kami nagkamali. Salamat, Panginoon. You are the great provider, mighty healer, awesome God. Come on, church. Utter our words of adoration to the living God. Patuloy at patuloy siyang dumadaloy. Ano man ang iyong ninais, He is our great provider. Jehovah Jireh, our protector. Jehovah Shammah. Salamat, Panginoon Diyos. Sa nagayang ganun sa ika, pagpapala, patuloy na i-cover mo sa kanyang buong sa bayan bilang yes, Lord, conquer sa Puebla. Bless the Nafias family. Bless even her children. Bless Ate Aiki. And your comforting, O Lord God, will always be upon them na hindi makilos. Anong balot ang kalang kaaway sa kanilang buhay. Patalain mo rin ang aming pastor. Kung saan na siya namin, O Lord God, let your blessings overflow upon his life, upon his family, sa buhay ni Ate Elijah, na mag-uumakaw, nag-overtake na sila mismo, ay nagiging dakuyan ng iyong kabagat pagpapala. Through your open heaven, we thank you so much, God. God, we always come to you, surrender tayo namin, O. At patuloy namin itinataas at salamat sa bawat isa, makakaingatan ng uuwi, ligtas sa kanilang pagbiyahe. Kayo rin na po, Lord, na magdadalang titig sa mga mahal namin sa buhay na madadagdag namin may mga kasalanan. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God. And this time, you bless your people.